pa nag-enter into office si Mr. Duterte nung June 30 Opo, po, opo. 2016. Ayun. Aha. Okay Hindi na sana natin yung July naisip 1 yun eh. eh. Oo. Maganda na sana yung memories ko ng Oh, July. may Oo ganun nga po, pala. ako din. Oh, pero Oo. ano po ito is also the foundation day of ICC ano po. So, Attorney Gilbert, let's talk about itong pera no dahil nung pumutok itong balita na to, medyo natawa pa ako. Magkano bang pinag-uusapan dito? Why is this such a big deal? Can you talk about that, Attorney, please? Well, I think ang mas mahalaga po dito yung mga principles at yung mga values po na naka-incorporate sa Rome Statute. Kasi nag-file po ang prosecution ng first at second request po with respect to those materials. Base na rin sa principle ng efficient investigation under Article 54. Yan po yung mga kampangyarihan po ng prosecutor At in fact, to be frank, kahit po ako, nalaman ko lang po na na-freeze po yung pera na nadala po ni Mr. Duterte. Base na rin po dun sa filing po ng defense. Hmm? Kasi meron po talaga mga issuances na sa mga parties lang po, either sa prosecution or sa defense lang po pinapaalam. Kaya doon ko lang po talaga nalaman na, Mm-mm. and I quote, yung sinabi po nung defense sa filing po nila, no, na the trial chamber granted the prosecution's request to freeze any money that have been seized. Okay. Again, the question would have been, yung bang pinag-uusapan natin, nasa kanyang wallet, nasa kanyang pockets, Oo. o maleta? Alam mo, Peter at Rika, diyan po ako limitado sa pagsasalita kasi Oo, alam niyo oo. naman po, nagkaroon po ng second status conference hearing last Yes. week at sabi ng presiding judge, do Aha. not speculate. Kaya Mm. yun po, hindi po ako pwede mag-speculate kung talagang wallet lang po yun Aha. o maleta po siya. Hindi ko, hindi ko po masasabi. Oho. Hindi naman po sinabi na i-freeze din all assets ng dating pangulo, di po ba? Just those Hindi in po. his possession nung siya ay naaresto. Pati daw po yung mga susi gusto daw pong i-request din. Now, meron kasing mga materials, kasi ganito po yung regulasyon po ng registry. Registry po, yung Aha. neutral organ ng ICC. Aha. Siya po yung nangangalaga po sa detention facility. So Mm-mm. kung meron pong daladala ang isang detainee po, syempre, ililista po yun ng registry at hindi po lahat ng madadala ng isang detainee ay pwede niya pong madala dun po sa selda. Oo, ang madadala niya lang yung talagang napaka-personal sa kanya, kagaya po Aha. ng kanyang damit, mga brief niya, toothbrush. Pero yung ibang bagay po, ililista po yan para po may inventory at i-safe keeping po ng registry. Kaya yun po yung naging subject po nung request po, yung second request po ng prosecution Aha. na bigyan po sila ng access po doon sa mga materials po yun. Aha. Hindi din naman po kasi naka-declare kung saan yung mga keys for what purpose o saan ginagamit yung mga susi na yan kaya gustong Tama ka ma-access dyan, ang ano. Rika. Mm-mm. Opo, nakalagay lang po all keys. In fact, may ibang portion pa po na redacted. Maraming portions po na redacted, 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 redacted. Ngunit ang sinasabi po ng prosecution na, and I quote na lang, there are reasonable grounds to believe that the requested materials would produce evidence that is necessary for its ongoing investigations. Opo, pero napakahalaga po ba nito na yung pag-deny sa kanya nitong set of keys niya and the money that he had with him? Well, I think ano lang po ito lang po talagang usual procedure po Aha. ng ICC. Kasi hindi naman po lahat ng bagay ay madadala sa selda ng isang detainee. Ikalawa po, yung freeze order na yon is significant po dahil in fact, pwede naman talaga yung maliliit na cash, kasi kung may gusto pong bilhin ang isang detainee, pwede niya pong magagawa. Nasa rule, if I'm not mistaken, Rule 166 ng regulations ng registry.
Ngunit, kung na-freeze po siya, ibig sabihin, hindi po yan magagalaw. Hindi po magagalaw ng detainee, hindi rin po magagalaw ng registry. Bagkus, kailangan po ng pahintulot ng trial chamber. Yun po yung significance ng pag-freeze po. Aha. Moving on to another aspect, ano po, attorney, ang latest is that yung trial chamber ng ICC gusto na dapat mag-appear si President dating Pangulong Duterte to be physically present ahead of his trial. Bakit bago po ba ito o di ba nagkaroon na siya, in-excuse na siya noon from the second status conference? Actually, ang requirement po talaga ay dapat present. Opo. Okay. Ang isang accused po. Ngunit, pwede po siyang mag-apply kung meron po talagang justifiable reasons. Kaya po nagfa-file ang defense po ng request for waiver nung accused. At kailangan po yung accused, kung i-require po ng trial chamber, ay mag-sign po mismo ng waiver. Hindi po pwedeng gawin yan ng kanyang abogado po lamang. Now, based naman po doon sa second status conference hearing, mukhang may pinahiwatig po ang presiding judge na sa September ay ma-expect po na dapat nandun si Mr. Duterte. Sa September po na status conference hearing. Bakit? Kasi by August po, matatapos na po, masasubmit na po ng panel of experts ang kanilang joint or individual reports at ang registry po ay makakapag-submit na rin po nito sa trial chamber. At bibigyan din po ng filings, ng observation, ang prosecution, ang defense, pati po kami bilang common legal representative of the victims. Ika nga, nakalatag na po yung mga reports na kakailanganin po ng trial chamber. Kaya may expectation po na physically present po si Mr. Duterte sa September status conference hearing. But to be very clear about it, yun pong pagdetermina ng fitness ni Duterte to attend the trial, isasubmit pa lang, yung medical report na yun, isusumite pa lang on August 24. Malayo pa. August po, nakalimutan ko po talaga yung date, But sometime po of August, opo. Yes, August 24. Isasubmit po. August 24, tapos po magsasubmit din po kami ng aming observation, pati na rin po ang defense at prosecution. Pero linawin ko lang, Peter at Rika, at the end of the day, it's the trial chamber which will determine yung fitness to stand trial. Kasi yan po ay legal concept, hindi lang po siya medical. It's really a legal concept po. Alright. Marami pa tayong aabangan dito dahil mahaba pa ang biyahe natin with the trial ng dating presidente. Maraming salamat for your time, Attorney Gilbert. Thank you. Attorney, salamat po. Salamat. Peter at Rika, at mabuhay tayo. Ayan. And Attorney Gilbert Andres po ang ating nakausap, common legal representative of the victims sa pagpo-prosecute kay Duterte sa ICC.